Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping no, may gusto lang po ako na i-share po sa inyo no. Ito po ay mukhang nakakalungkot po ito sa side ni Alvarez ho, mga ka-action, ni Representative Alvarez. Di ba? So alam naman ho natin na siya ay full support talaga sa gusto ni dating Pangulong Duterte na ihiwalay ang Mindanao ho sa Luzon at Visayas, mga ka-action. Di ba? Pero sa pagkakaalam ho natin, disclaimer lang po, hindi po ako nagmamagaling ha. Sa pagkakaalam ko po kasi mga ka-action, kapag ikaw ay isang public official, dapat ang magiging loyalty mo ay sa republic, di ba? Pero kung ikaw ay public official at sinusuportahan mo ang anumang mga hakbang na parang labag sa constitution ho, ito po ay parang pwede kang masampahan ng kaso, di ba? Kasi po mga ka-action, hindi na sa republic ang loyal mo eh. Ang loyalty mo, kung hindi sa tao ng gusto mo, kundi ang naging loyalty niya is sa kay dating Pangulong Duterte na hindi naman public official si Duterte. Isa na po siyang private citizen. Di ba? Kasi kapag ganito ho na sinusuportahan ang mga ganitong issue is klarong-klaro po, bilang ikaw ay isang public official, ikaw po ay naglabag o may violation ka sa Code of Conduct. Dahil ikaw ay isang public official, dapat ang magiging loyalty mo lang ay sa republic. Oh, di ba? At ito ho mga ka-action, planong sampahan sila ng kaso na sedition. Di ba? O, ito, gusto ko lang ho i-share sa inyo mga ka-action, ha? Panoorin ho natin. Labag sa 1987 Constitution ang nukalang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kaya babala ni na kamikin Governor Xavier Romualdo at ama nitong si Representative Jerdin Romualdo, posibleng mapanagot sa batas punsod ng sedisyon na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. Panukala ng dating Presidenteng Duterte na ihiwalay na sa Pilipinas at gawing independent ang Mindanao. Giit nito dahil ito sa hindi pag-unlad ng Mindanao region sa matagal na panahon sa ilalim ng maraming pangulo. Samantalang si Congressman Alvarez na dating House Speaker ang unang nagtulak para sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa pahayag ni Governor Romualdo, anuman ang dahilan ni dating Pangulong Duterte sa kanyang mungkahi, mapanganib-an niya ito at para lang sa pansariling interes. Nanawagan naman si Representative Romualdo sa kanyang mga kapwa kongresista na imbestigahan at kung mapatutunayan ng ebidensya ay simula ng pagpapatalsik sa Kamara ni Representative Alvarez dahil sa isinusulong nitong Mindanao Secession. Anya, nababahala ang mga mambabatas at ordinaryong Mindanaoan sa posibleng implikasyon ng separatist movement sa pagkakaisa at katatagan ng bansa. Rosa Licoz. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping no, napanood na po natin at napakinggan na po natin. O di ba? Planong sampahan ng sedisyon. Di ba? At kung ang tanong ho natin, pwede po ba siyang ma-dismiss as representative? Yan po ang tanong natin. At ayon po sa ex-Associate Supreme Court, mga ka-action, na si Carpio, pwedeng ma-dismiss ang isang public official. Aroy, kapag ito ay mapatunayan, ay, itong sabi, iyak na lang, napakasakit, Kuya Ede. Diba? Napanood ko kasi ang isang pahayag ng isang ex-Supreme Court Associate, mga ka-action, na si Carpio. At ito po ang natalakay niya. Diba? Maaring ma-dismiss ang isang public official na ang loyalty niya ay hindi na sa
republic kung hindi ang loyalty niya ay sa iba na. Di ba? So, wala ho tayong magagawa, Representative Alvarez. Ikaw ang may gusto niyan. Di ba? Kaya, wag mo kaming sisihin, ha? Ang sisihin mo dyan, si Lolo Mudigo. Di ba? Oh. Kasi ho, mga kakso, nakakalungkot lang kasi na dapat sila ng mga opisyal ng gobyerno, dapat ang magiging loyalty nila is dito sa administrasyon. Di ba? Puwera na lang sana kung ang kanilang isinusulong is halimbawa man na talagang issue na po talaga na talagang magboses na ho talaga ang taong bayan. Di ba? Oh, ang sabi kasi ni Duterte, dahil nga daw sa hindi umuunlad ang Mindanao, yan ang nagiging dahilan niya kung bakit gusto niya ihiwalay ang Mindanao. Di ba? Ang tanong ho natin, noong panahon mo ba na ikaw ay presidente ng Pilipinas at hinawakan mo ng 6 years, bakit hindi mo napaunlad ang Mindanao? Di ba? Yan, kung yan ang gusto mo pala na mapaunlad, bakit hindi mo ginawa na mapaunlad ang Mindanao? Tapos ngayon na iba na ang administrasyon, yan na ang sasabihin mo, yan ang magiging dahilan. Napakaano naman po, hindi naman katanggap-tanggap na rason yan, Lolo Digong. Diba, mga ka-aksyon? Yan po ang katanungan natin. Simpleng katanungan lang po yan. Kung gusto niya pala mapaunlad ang Mindanao, bakit nung panahon niya na siya ay presidente ng Pilipinas, bakit hindi niya ginawa na mapaunlad ang Mindanao? Diba? So yun lang ho, mga ka-aksyon, mga kakamping Klaw, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, South Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.